Paano, Apo? Kung lahi niya talaga ang aswang, kung sa dugo na talaga ni Delpha, baka mamatay na lang siya kaysa matulungan mo siya. Huwag kang mag-alala, Lo. Ang albularyo lang ang nakakaalam kung anong dapat na gawin kay Delpha. Ang kinatatakutan ko lang, Apo, ay baka makatakas si Delpha at balikan niya tayo. Baka patayin niya tayo. Huwag kang mag-alala, Lo. May anting-anting tayo. Hindi niya tayo malalapitan. Minsan ang aswang ay nakikihalubilo sa mga taong hindi natin nalalaman na nasa pamamahay na pala natin sila. Naghihintay ng pagkakataon na maghasik ng lagim. Magandang umaga, kalakbay. Itago niyo lamang ako sa pangalang Deson. Nasa 72 taong gulang na ako ngayon at kasalukuyang naninirahan sa isang baryo ng Antique. Ipinadala ko itong aking karanasan upang magbigay ng aral at malaman din ng mga tagapakinig kung ano ang isang aswang. Na hindi lamang ito pantasya o imbento lamang, kundi sila ay totoo. Taong 1975, nangyari ang isang nakakatakot na pangyayari sa aking buhay. Pero bago muna yan, ay balikan ko muna kung paano at saan nagsimula ang lahat. Kasalukuyan ako noong nagtatrabaho sa isang pabrika ng mga damit. Ako ang nagtitimpla ng mga kemikal. Nagtatrabaho ako sa Maynila at doon na ako tumira ng halos 10 taon. Nang magkaroon ng branch ang aming amo sa aming probinsya, ay ilan sa mga trabahador ay inilipat niya roon. Noong nagkaroon ng sangay sa Antique, ay nasaktuhan na taga roon ako, kaya ako ang napili niyang ilipat. Ayaw ko pa sanang pumayag sa bagay na yon dahil hindi ko na alam kung may pamilya pa ba akong babalikan sa aming probinsya. Ilang taon din kasing nawala ang komunikasyon ko sa aking mga magulang at lalong-lalo na sa aking lolo Epo. Kaya naisipan kong magpadala ng sulat sa kanila. Wala rin namang kasing telepono sa aming lugar noong mga panahong yun. Ang tanging naalala ko na lamang ay ang address namin sa probinsya ng Antique. Kaya naman, nang makatanggap ako ng tugon mula sa aking pamilya, ay sobrang saya ko. Binasa ko ang sulat mula sa Antique at nalaman ko na si Lolo Epo ang tumugon sa akin. Sinabi niya sa akin sa sulat na pwede raw akong umuwi sa amin at doon ako titira sa kanya. May ibabalita rin daw siya sa akin na hindi niya maaaring sabihin sa akin sa sulat. Mas gusto raw niyang sabihin sa akin ng personal. Kaya naman, nang dumating ang araw ng paglilipat, ay isa ako sa umuwi. Mabuti na lamang at ibinigay ni Lolo Epo ang kanyang bagong address. Halos 2 araw ang naging biyahe sa barko. Sinundo ako ni Lolo Epo sa pier. Nang magkita kami, ay isang mahigpit na yakap ang sinalubong niya sa akin. Taong 1975 pa din ng panahon na yon. At hindi ko akalain na ang taon na yon ay mangyayari ang isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Dumaan muna kami ni Lolo Epo sa bayan ng araw ng pag-uwi ko para bumili ng pagkain. Nasa edad 64 si Lolo, pero malakas pa rin siya at nakakasabay sa mga biro ko at mga gimmick sa buhay. Isa siyang retiradong guro sa aming bayan, kaya marami siyang mga pangaral at kaalaman na sinasabi sa akin. Tinatandaan ko naman yon at palaging nilalagay sa aking isipan. Marami talaga akong nalalaman noon sa kanya nang magkasama kami. At hindi na rin ako makapaghintay sa mga sandaling yon kung ano na namang pangaral ang kanyang ibabahagi sa akin. Habang lulan kami ng tricycle, ay hindi ko maiwasan ang mapatanong kay Lolo.
Hindi na rin ako makapaghintay sa mga sandaling yun. Lo, bakit ikaw ang sumundo sa akin? Nasaan ho sila nanay at tatay? Nagtatrabaho pa rin ho ba sila sa bukid? Nako, Apo. Mamaya ko na sasagutin yung tinatanong mo. Malapit na rin tayo. Bakit po, Lo? May hindi po ba kayo sinasabi sa akin? Bakit hindi nyo agad sabihin sa akin nang malaman ko po? Basta. Mamaya na, Apo. Baka magulat ka kung sabihin ko sa'yo rito. Tumango na lamang ako kay Lolo Epo at hindi na ako nagpumilit pa na sabihin sa akin ang lahat ng nangyari sa probinsya. Sa mga sandaling yon, hindi ko maiwasan ang kabahan at mag-alala sa kalagayan nila nanay at tatay. Kaya naman, nang makababa kami ng tricycle ni Lolo Epo, ay nauna na akong naglakad papunta sa loob ng kanyang bahay. Tumigil ako sa balkonahe at iniligay doon ang 2 kong bag. Hinintay ko na makalapit si Lolo Epo sa akin para hintayin ang kasagutan niya. Pero hindi niya muna ako sinagot nun. Binuksan niya muna ang pinto at pinapasok ako sa loob. Nilagay ko sa sahig ang aking 2 bag. Nilibot ko ang aking paningin sa kabuuang bahay ni Lolo Epo. Gawa sa semento ang bahay at mukhang isang mayaman ang may-ari dahil sa estilo at disenyo ng bahay. Pinaayos ko lang ito, Apo. Ito pa rin ang bahay ng nanay ko. Pinaayos ko lang at pinasemento. Ano sa tingin mo? Natutuwa ko, Lo. Dahil sa mga pinaghirapan ay unti-unti mo na rin natutupad yon. Ngayon, matanong ko nga sa inyo ulit. Lo, nasaan ho sila nanay at tatay? Apo, ano ba gusto mong malaman? At ano ang nais mong marinig? Dahil kung gusto mo na maganda ang sasabihin ko, doon ka nagkakamali. Umupo si Lolo Epo sa isang sofa sa sala. Nakipagtitigan siya sa akin at hinihintay ang aking magiging sagot sa kanya. Hindi ko alam sa mga sandaling yon kung bakit bigla na lamang akong kinabahan sa sinabi niya. Binundol ng kaba ang aking dibdib at rinig na rinig ko ang malakas na tibok nun. Bakit, Hulo? Ano po bang nangyari kina nanay at tatay? Wala na sila, Apo. 2 taon na. Sabi ng albularyo ay kinain sila ng aswang. Hindi na sila nabawi pa dahil huli na ang lahat. Hindi nakaligtas sa mga magulang mo. Pasensya na kung hindi ko nasabi sa sa sulat. Ayaw ko kasing naapektuhan ka ron sa trabaho mo. Isa pa, ay matagal ko nang gustong ibalita sa iyo noon. Pero hindi ko naman alam ang address mo sa Maynila at kung ano ang numero ng telepono mo. Kung hindi lang sana nila binigay sa akin ng anting-anting na bigay ng albularyo, wala sana sa kanilang nangyari na masama. Kilala niyo ba kung sino ang aswang na may gawa nito sa mga magulang ko? Hindi nalaman ng albularyo dahil naunahan agad siya. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan kung sino ang aswang na yon. Pero hanggang sa mga sandaling to, may bali-balita pa rin na may kumakalat na aswang sa baryo natin. Kung ganon, kailangan kong hanapin ang aswang na ito. Baka sila makakapagturo kung sinong pumatay kina nanay at tatay. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nabibigyan ng hustisya. Huwag na, Apo. Mas mabuti na lamang na wala kang gawin. Alam kong ikaw na naman ang isusunod nila. Kahit may anting-anting ka pa, hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin. Kahit na, Lo, wala na akong pakialam kung patayin nila ako. Ang mahalaga ay may ginawa ako sa pagkamatay nila nanay at tatay. Hindi ako magiging kampante kapag wala akong ginawa. Kaya bukas na bukas, Lo, pagkatapos ng trabaho ko sa pabrika, ay pupunta tayo sa albularyo. Kailangan mo na rin ng anting-anting. Napatigil kaming 2 ni Lolo Epo sa pag-uusap nang marinig namin ang sunod-sunod na katok sa pinto. Tumayo si Lolo mula sa pagkakaupo at pinanatili niya ako sa sala. Tumungo siya sa pinto at pinagbuksan
ang panauhin sa labas. Ganoon na lamang ang gulat ko nang makita kung sino ang dumating. Tumayo ako at saka hinintay na makalapit sila Lolo Epo at si Delpha sa akin. Nakatitig sa akin si Delpha at mukhang nagulat din siya nang makita niya ako. Nagtataka akong nakatingin kay Lolo. Nagtatanong ang tingin na ibinibigay ko sa kanya. Tumikhim siya at ngumiti kay Delpha. Pagkatapos ay sa akin. Ay, nga pala Apo. Hindi ko pala sa'yo nabanggit. Simula sa araw na ito, ay dito na si Delpha maninirahan sa aking bahay. Kinuha ko siya bilang kasambahay para naman may tagalinis tayo at tagalaba. Alam ko kasi na abala ka sa trabaho mo at madalas din ako sa bayan, ha? Kaya kinuha ko siya. At bilang tulong na rin kay Delpha dahil naghahanap siya ng trabaho. Ay, okay lang ho sa akin, Lo. Walang problema. Del, masaya ako makita ka ulit. Tumango sa akin si Delpha at ngumiti. Hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko sa mga sandaling yun. Dati kong kaklase si Delpha at siya ang masasabi kong unang pag-ibig. At hanggang sa mga sandaling yun, may pagtingin pa rin ako sa kanya. Hindi naman kasi may pagkakaila na maganda siya at maganda ang kanyang kutis. Para siyang pinaglihi sa pipino dahil sa kaputian at kakinisan. Pinagkamalan ko pa noon na anak siya ng mga mayayaman, pero hindi pala. Sinabi niya lang sa akin noon na ang tatay niya ay may lahing Kastila. Binuntis lang daw ang nanay niya at iniwan sila ng mga ito nang ipinanganak siya. Simula raw noon ay hindi na bumalik ang kanyang ama sa Pilipinas at tuluyan na silang kinalimutan na mag-ina. Pinagpapasalamat daw niya na hindi siya pinabayaan ng kanyang ina at inalagaan siya nito ng mabuti. Dahil sa mga pinagdaanan ni Delpha noon, ay humanga ako sa kanya hanggang sa lumalim yun ng lumalim. At hindi ko akalain na sa paglipas ng ilang taon, mahal ko pa rin siya. Binati lang ako ni Delpha ng mga sandaling yun. Para bang wala kaming pinagsamahan ng ilang taon. Pagkatapos niyang tumango at bumati, ay hindi na niya ako tiningnan pa. Sumama na siya kay Lolo para makita niya ang kanyang silid. Wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod sa kanilang likuran. Pagkatapos na mahatid ni Lolo Epo si Delpha sa kanyang silid, ay ako naman ang binalingan ni Lolo. Hinatid niya rin ako sa aking magiging silid sa ikalawang palapag ng bahay, malapit sa kanyang silid. Nang makita ko ang aking silid, ay nagpaalam na rin sa akin si Lolo Epo para tumungo raw sa kanyang shop sa bayan. Sinabi niya sa akin na magpahinga na lang daw muna ako. May pupunta naman daw sa bahay para magluto ng aming umagahan at tanghalian. Pagdating naman daw sa hapunan, ay kami na raw ang maglulutong dalawa. Noong matapos kong ayusin ang mga gamit ko at nang makaalis si Lolo Epo, naisipan kong bumaba sa malawak na harding. Palabas na ako ng pinto nang matanaw ko si Delpha na nagdidilig ng mga halaman ni Lolo sa bakuran. Sa mga oras na yon ay parang dinadaga ang dibdib ko. Nagdadalawang isip din ako kung lalapitan ko ba si Delpha o hindi. Pero makalipas ang ilang sandali ay nilapitan ko siya. Kinumusta at saka nagtanong kung ano na ang nangyari sa kanya. Sinabi niya naman ang lahat sa akin na maayos naman siya at may nobyo na. Sa parting yon ay para akong pinagbagsakan ng lupa at langit nang marinig na may nobyo na siya. Kaya nang malaman ko yon ay agad akong nagpaalam sa kanya. Ang pinagtatakhan ko lang, simula nang dumating siya, matindi ang pag-iinit ng aking anting-anting.
Paakyat na ako sa itaas ng aking silid nang maramdaman ko ang pagkirot ng aking ulo. Para akong nilagnat na lamang bigla. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng aking katawan. Tumungo ako sa aking silid at nahiga sa kama. Ilang beses akong nagdasal para mawala ang pananakit ng ulo ko hanggang sa makatulog ako. Nagising na lamang ako nang maramdaman ko ang mahinang pagyugyug sa aking balikat. Apo! Apo, ayos ka lang ba? Pawis na pawis ka. May napapanaginipan ka ba? Hindi ako ayos, Lo. Nilagnat na lang ako bigla kanina eh. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Yun ang unang beses na naramdaman ko ang ganitong sakit. Baka sa biyahe mo, Apo. Siguro nabigla ka lang kaya sumakit ang ulo mo rito pagdating. Halika na. Tumayo ka na riyan. Anong oras na ho ba? Maghahaponan na, Apo. Kaya pumunta ako dito para gisingin ka. Kaya mo bang bumaba? O ipapahatid ko na lang dito ang pagkain mo kay Delpha? Hindi na po, Lo. Kaya kong bumaba. Kaya na po. Nagugutom na rin po ako eh. Natawa na lamang si Lolo Epo sa akin nang marinig ang sinabi ko. Baka raw gutom lang ang dahilan kung bakit sumakit ang ulo ko kanina. Bumaba na nga kami ng hagdan na dalawa. Natanaw ko kaagad si Delpha na nag-aayos ng mga palamuti sa kabinet at isang ginang ang naghahain ng pagkain sa mesa. Agad akong ipinakilala dito ni Lolo. Ang tagaluto namin ay si Manang Marikit. Ayon kay Lolo, ay kaibigan ito ni Nanay at magaling daw itong magluto. Ngumiti naman ako kay Manang Marikit at nagpasalamat bago siya tumuloy sa kusina. Tinawag na rin namin silang dalawa ni Delpha para sabay na silang kumain sa amin ni Lolo. Sumabay naman sa amin si Manang Marikit, samantalang si Delpha ay tumanggi. Hindi na namin siya pinilit at hinayaan na lamang. Napansin ko ang pagbabago sa pagkatao ni Delpha ng araw na yun. Kilala ko kasi siyang palasalita at mahilig makisalamuha sa kanyang mga kakilala. Kaya naninibago ako sa mga sandaling yon, ang tahimik niya at mailap sa amin. Lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang ganap sa bahay. Madalas din kaming sabay na pumunta ni Lolo sa bayan at umuuwi sa hapon. Ang naiiwan lamang sa bahay ay si Manang Marikit at si Delpha. Minsan ay nagtutulungan silang dalawa sa pagluluto at paglilinis ng bahay. Ngunit isang araw ay ginabi na ako ng uwi. Nag-overtime kasi kami noon sa pabrika, kaya naman hindi na ako nakasabay kay Lolo. Nagkayayaan pa ang mga kasamahan kong uminom dahil kaarawan ng isa sa kasama namin. Para hindi naman ako masabihan na hindi marunong makisama, ay sumama na rin ako sa kanila. Kaya pasado 10:00 na ng gabi nang makauwi ako sa bahay. Mabuti na lamang at meron na akong motor noon, kaya naman may nagagamit ako papuntang trabaho. Pinatay ko ang makina ng motor sa garahe namin, saka tumungo na sa kabilang pinto. Sa balkonahe ng bahay ay walang ilaw at tanging ilaw lamang sa loob ang nagsisilbing ilaw sa labas. Bubuksan ko na sana ang pintuan nang makarinig ako ng malakas na pagbagsak. Nanggaling yon sa likuran ng aming bahay. Sumalubong ang aking dalawang kilay dahil sa pagtataka at gulat. Upang malaman ko kung ano ang nangyayari sa likuran ng bahay, ay pumihit ako at saka tumungo roon. Habang ako ay naglalakad, nakarinig ako ng munting huni, isang huni ng ibon. Mahina lamang yon at mukhang nagmumula sa likuran. Sino yan? Walang sumagot sa akin, kaya nagpatuloy ako. Sumilip ako sa likuran at nakita ko roon si Delpha na nakatalikod sa akin at mukha siyang may kinakain. Mas lalo akong nagtaka dahil doon siya kumakain
at anong oras na. Delpha, bakit diyan ka kumakain? Bakit hindi sa loob? Ang dilim-dilim dito. Tsaka anong oras na? Bakit ngayon ka lang kumakain? Natigilan siya nang marinig akong magsalita. Dahan-dahan siyang humarap sa akin at hindi ko alam kung ano ang kinakain niya dahil madilim ang parte na kanyang kinatatayuan. Sinabihan niya lamang akong pumasok na sa loob at susunod na lamang daw siya sa akin. Humingi rin siya sa akin ng pasensya dahil doon daw siya kumain ng hapunan at nung oras lamang siya kumakain. Hindi naman na ako nagtanong sa kanya at tumango na lamang. Pero sa mga sandaling yun ay tinitiis ko na lamang ang pagsakit ng aking ulo dahil umiinit na naman ang aking anting-anting. Halos araw-araw yung umiinit sa tuwing nasa bahay ako. Pero kapag nasa trabaho naman ako ay wala naman akong maramdaman. Kaya isa yun sa pinagtatakhan ko kung bakit. Naisip ko na baka may masamang nilalang na naninirahan sa aming tahanan. Pero hindi ko rin yun masigurado kung totoo nga. Kinakailangan ko na ring magtanong sa albularyo. Hindi lang yun ang unang beses kong naabutan si Delpha. Minsan din ay nakita ko siyang nakatuwad sa madilim na parte ng garahe namin. Parang may inuusal siyang dasal na hindi ko maintindihan. Noong tinawag ko siya, ay mukha siyang nahimasmasan at gulat nang makita ako. Hindi siya noon nagsalita at mabilis na lang siyang pumasok ng bahay. Sa sandaling yon ay mas uminit muli ang aking anting-anting na suot. Isang araw, niyaya ko si Lolo Epo na pumunta sa albularyo sa bayan. Ayaw pa sana niya nung una dahil wala naman daw yung bisa pero pinilit ko siya. Lo, may napapansin ka ho bang kakaiba kay Delpha? Ay, wala naman na po. Bakit mo natanong? Kasi, Lo, ilang beses ko na siyang naabutan kada uwi ko ng gabi na nasa likuran siya ng bahay, kumakain. O kaya ay nakatuwad siya sa garahe natin at para bang may dinadasal. Hindi ba may nangyayari na kay Delpha na hindi natin alam? Baka ho may pinagdadaanan siya o kaya nababaliw na. Nako, Apo, mahirap ang mga sinasabi mo. Baka malaman ni Delpha yan, sumama ang loob nun sa atin. Ang mabuti pa, kausapin na lang natin siya. O kaya naman obserbahan muna natin. Kapag napatunayan talaga natin na may kakaiba sa kanya, doon na tayo kikilos. Sige po, Lo. Mukhang tama kayo. Nahalata ko na kakaiba ang tingin mo palagi kay Delpha. May pagtingin ka ba doon sa dalaga? Lolo naman, pati ba naman yun napansin mo? Abaya po, matalas kaya ang pakiramdam ng lolo mo. Yung ganyang patingin-tingin mo ay hindi makaliligtas sa akin. Lolo naman, pero opo Lolo, may pagtingin na ako noon pa man talaga kay Delpha. Sa katotohanan yan siya ang first love ko. Ang ganda naman niya kasi. Kung ganon, bakit hindi mo naligawan? Baka po may asawa na siya o kaya nobyo, Lolo. Abay, hindi mo malalaman kung hindi mo tatanungin. Tumango na lamang ako sa sinabing yon ni Lolo Epong. Hindi na rin kami nagkausap nang makarating kami sa tahanan ng albularyo. Pagkababa namin ng motorsiklo, ay agad kaming sinalubong ng isang matandang bulag na lalaki. May tungkod siyang daladala at may mga kakaibang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Mayroon din siyang mga singsing at pulseras na halos pareho sa kulay ng aking anting-anting na suot. Napangiti agad siya nang makita ako. Tinanong niya agad ako kung naroroon daw ba ako para magtanong tungkol sa anting-anting. Nagkatinginan kami ni Lolo Epo dahil alam ng albularyo ang pakay namin. Pinatuloy niya kami sa kanyang tahanan. Hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa at agad ko siyang tinanong
kung ano ang ibig sabihin ng pag-init ng aking anting-anting. Sinabi naman niya sa akin na may malapit daw na masamang tao o kaya aswang kapag umiinit ang anting-anting. Pero wag daw akong mag-alala dahil pinoprotektahan naman daw ako ng anting-anting mula sa mga masasamang loob o nilalang tulad ng aswang. Hindi raw ako magagalaw o masasaktan ng mga ito. Bumili na rin ako sa kanya ng anting-anting para kay Lolo Epo. Ayaw pa sana ni Lolo pero pinilit ko siyang muli. Habang papunta na kami ni Lolo sa trabaho ay hindi ko maiwasan ang mag-isip tungkol sa sinabi ng albularyo. Lo, sa tingin niyo ba may masamang tao na nakatira sa bahay natin? Kasi kapag nasa bahay ako, umiinit ang anting-anting ko eh. Sumasakit pa ang ulo ko. Hindi ko alam, Apo. Hindi rin natin masasabi na masamang tao si Marikit at si Delpha. Lalong-lalo na ako. Hindi naman ako engkanto o aswang. Hindi naman umiinit ang anting-anting ko, Lo, kapag ikaw ang kasama ko. Kung ganon, pumili ka na lang kay Manang Marikit at kay Delpha. Paano naman natin malalaman kung sino sa kanila, Apo? Mamaya, Lo, pipigaan natin ng kalamansi ang pagkain natin para masiguro natin na hindi tayo niyayanggaw ni Manang Marikit. Baka mamaya, siya pala ang aswang. O obserbahan ko rin si Delpha dahil kakaibang kinikilos niya simula noong magtrabaho siya sa atin. Pumayag naman si Lolo sa plano ko. Nang sumapit ang gabi, ay sinimulan na namin ni Lolo ang plano. Inutusan niya si Manang Marikit na magtimpla ng juice. Si Delpha naman ay inutusan niya munang magtapon ng basura. Noong kami na lamang ang natirang dalawa sa kusina, ay agad kong pinigaan ng kalamansi ang lahat ng pagkaing nakahain sa mesa. Hinintay namin ni Lolo ang ilang minuto o segundo kung mag-iiba ba ang mga pagkain. Subalit, pagkatapos ng ilang sandali, ay nanatili pa rin sa anyo ang pagkain. Hindi ito nagpalit sa karne ng tao o ng mga insekto. Napahinga kami ng maluwag ni Lolo nang malaman namin na hindi kami inaaswang na dalawa. Tumungo ako kay Manang Marikit at pagkatapos nagpanggap akong pinakuha siya ng asin at bawang. Pinahawakan ko pa sa kanya ang mga yon para makita kung matatakot ba siya o hindi. Nang wala akong makitang reaksyon mula sa kanya, ay napagtanto ko na rin ang lahat. Pinakiramdaman ko rin ang aking anting-anting na suot at hindi yon umiinit. Bumalik ako sa hapagkainan at sinabi kay Lolo ang obserbasyon ko. Pinakita ko sa kanya ang asin sa kabawang. Lo, susubukan ko to kay Delpha. Sana mali ang hinala ko. Paano kung totoo nga, Apo? Anong gagawin mo? Dadalhin natin siya sa albularyo. O kaya ang albularyo ang papuntahin natin dito. Sumang-ayon si Lolo Epo sa akin. Kaya naman ay agad akong lumabas ng bahay para salubungin si Delpha. Sakto at nasa balkonahe na ako, ay pabalik na rin siya sa loob. Naramdaman ko agad ang pag-init ng aking anting-anting nang makaharap ko siya. Sa mga sandaling yun, ay nagdadalawang isip ako sa gagawin ko. Pero mas nanaig ang puso ko na gusto ko siyang tulungan kung isa siyang aswang o masamang nilalang. Pinakatitigan ko si Delpha sa kanyang mga mata. Nakita ko siyang ngumiti ng nakakaakit. Para akong nadadala sa mga titig niya. Pakiramdam ko ay hinihipnotismo niya ako. Hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan at nanatili na lamang blanko sa akin ang lahat. Wala akong ibang makita kundi siya lamang habang lumalapit sa akin. Sinubukan kong magsalita pero nanlaki ang aking mga mata nang walang boses na lumabas sa aking bunganga. Narinig kong tumawa si Delpha. Nanginig ang aking mga tuhod
at nanlamig ang buong katawan nang makita ko siyang unti-unting nagpapalit ng anyo. Humaba ang kanyang mga kuko, naglabasan ang kanyang mga pangil. Tumayo ang kanyang mahabang buhok at biglang nanlisik ang mapupula niyang mata habang nakatitig sa akin. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa aking braso, pero agad niya yung binawi nang makaramdam ng pagkapaso sa kanyang palad. Galit na galit siyang tumingin sa akin at tinanong ako kung bakit yun nangyari. Nang makita niya ang aking suot na anting-anting, ay napamura siya ng ilang beses. Nagdasal ako ng mga sandaling yun. Nilakasan ko ang dasal sa aking isip. Nililimot ako ni Delpha at kailangan kong makabalik sa realidad. Mas nilakasan ko ang panalangin hanggang sa unti-unting nawala ang kadiliman at bumalik kaming dalawa sa balkonahe ng bahay. Noong mahimasmasan ako, ay agad kong sinaboy sa kanya ang asin at ang bawang na aking daladalang. Nagsumigaw siya dahil sa hapdi at sakit. Para siyang napapaso kahit na wala naman siyang sugat. Nanlilisik ang mga mata ni Delpha na nakatingin sa akin. Wala na akong sinayang na pagkakataon, kundi lapitan siya at hinawakan sa kanyang kamay. Nang mahawakan ko siya, ay para siyang nasasaktan. Pilit niyang binabawi ang kamay niya mula sa akin, pero hindi ko binitawan. Tinawag ko si Lolo mula sa loob. Ilang sandali pa ay lumabas si Lolo na may dalang tali. Tinali naming dalawa si Delpha. Sumunod naman si Manang Marikit at gulat na gulat siya sa mga nasaksihan ng oras na yun. Dinala namin sa loob ng bahay si Delpha at ikinulong siya sa isang bakanting silid. Tinali namin ni Lolo Epo ang kanyang kamay at paa. Tinali rin namin siya sa upuan para hindi siya makatakas. Sinara ko rin ang bintana para wala siyang madaanan kung sakali man natatakas siya. Binusalan ko ang bunganga ni Delpha para hindi siya makasigaw at walang makarinig na kapitbahay. Kailangan nating papuntahin dito ang albularyo, Lolo. Baka may magawa pa siya para iligtas si Delpha. Hindi ko man alam kung paano siya nagkaganyan, pero gusto ko siyang tulungan. Paano, Apo? Kung lahi niya talaga ang aswang, kung sa dugo na talaga ni Delpha, baka mamatayin na lang siya kaysa matulungan mo siya. Huwag kang mag-alala, Lo. Ang albularyo lang ang nakakaalam kung ano ang dapat na gawin natin kay Delpha. Ang kinatatakutan ko lang, Apo, ay baka makatakas si Delpha at balikan niya tayo. Baka patayin niya tayo. Huwag kang mag-alala, Lo. May anting-anting tayo. Hindi niya tayo malalapitan. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Lolo, ay lumapit sa amin si Manang Marikit at tinatanong kami kung anong nangyayari. Sinabi naman sa kanya ni Lolo ang lahat. At sa mga sandaling yon, ay gulat na gulat si Manang Marikit at hindi makapaniwala. Nang gabing yon, ay sama-sama kaming natulog sa labas ng silid na kinaroroonan ni Delpha. Rinig na rinig namin ang kalampag sa loob. Parang gusto niyang tumakas. Pero siniguro namin ni Lolo ang pagkakatali sa kanya. Kaya kahit anong gawin niya, ay hindi siya makawala mula sa pagkakatali sa upuan. Kinabukasan, tiningnan ko sa silid si Delpha kung kumusta na siya. Noong makita ko siya ay naabutan ko siyang nakayuko. Ilang sandali pa'y nagpumiglas siya ng mas malakas. Nilapitan ko siya at nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Hindi ko siya pinansin at muli kong sinara ang pinto. Hinabilin ko kina Lolo at Manang Marikit si Delpha. Ako naman ay nagtungo ng bayan sa mga sandaling yon para sunduin ko ang albularyong kilala sa bayan, si Mang Sito. Sumama naman siya sa akin.
Pagkarating namin sa bahay, ay pinakilala ko siya kay Manang Marikit. Dinala ko siya sa silid kung nasaan si Delpha. Pagkakita pa lamang ni Mang Sito kay Delpha, ay napatingin siya sa akin. Nagwala si Delpha noong lumapit sa kanya si Mang Sito para tignan ang kamay at pulsuhan. Makaraan ang ilang sandali ng pagtingin. Sinabi sa amin ni Mang Sito na nasa lahi na raw ni Delpha ang pagiging aswang. Malaki na raw ang nilalang at nakabaon na ng malalim ang itim na bertud sa katawan ni Delpha. Wala raw kaming ibang gawin sa mga sandaling yon, kundi ang patayin si Delpha. Kahit naman daw kunin ni Mang Sito ang bertud nito at ang nilalang na nabubuhay sa loob ng katawan ni Delpha, may posibilidad na mamatay din si Delpha. Kaya wala na raw ibang paraan pa, kundi ang patayin na lamang si Delpha. Sa mga sandaling yun, hindi ko rin alam kung ano ang desisyon kong gagawin. Mahal ko si Delpha at nais ko na magbagong buhay siya. Kakausapin ko siya kung may nalalaman siyang paraan kung paano kunin ang pagkaaswang niya na hindi siya mamamatay. Apo, huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Nandito na ang albularyo. Wala nang ibang solusyon kundi patayin si Delpha kaysa marami pa siyang mabiktimang tao. Pero Lo, hindi kakayanin ng konsensya ko. Kapag pinatay natin siya, baka may iba pang paraan. Tiningnan ko si Mang Sito at nakikita ko sa mga mata niya ang kaba. Makaraan ang ilang sandali ay bumuntong hininga siya at sinabing mayroon pang isang paraan para mawala ang pagkaaswang ni Delpha. Kinakailangan daw na unti-unting patayin ang nilalang sa katawan ni Delpha para mawasak ang itim na bertud. Mabubuhay raw si Delpha pero mababaliw lang din ito. Sa araw na yon ay nanatiling wala kaming nagawa kundi ang buhayin si Delpha. Patuloy namin siyang ikinulong sa silid. Nilagyan din ni Mang Sito ng pangontra sa aswang ang labas ng silid at dingding. Para daw kung sakali natatakas si Delpha ay hindi ito basta-basta makakaalis. Sinabi rin sa amin ni Mang Sito na may kasintahan si Delpha na isang aswang din. Pinahanda niya kami kung sakali man daw nasasalakay ito para iligtas si Delpha. Nang araw na yon ay binigyan kami ni Mang Sito ng buntot ng pagi at isang halaman na kinatatakutan ng aswang. Palagi raw namin yung dalhin kung saan kami pupunta para daw hindi kami magawan ng masama ng aswang. May anting-anting naman daw kami, kaya masisiguro ang kaligtasan namin ni Lolo. Pinauwi na muna namin si Manang Marikit para hindi siya madamay kung sakali mang susugod ang nobyo ni Delpha. Kinagabihan ay tumungo ako sa silid ni Delpha para kausapin siya. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Nagwawala siya mula sa pagkakatali, pero kahit anong gawin niya, hindi siya makalapit sa akin. Pasensya ka na, Delpha. Kinakailangan ko itong gawin dahil gusto ko mabuhay ka ng normal. Hindi ko rin kayang mamatay ka, kaya sana'y maunawaan mo ko. Bilang tulong ko na rin to sa'yo. Umungol lamang si Delpha na para bang gusto niya akong saktan. Pinainom ko siya ng katas ng halaman na bigay sa akin ni Mang Sito. Ang halaman na papatay sa nilalang na nasa katawan ni Delpha. Noong una ay iniluwa niya ang katas ng halaman, pero pinilit kong lunukin niya. Hinang-hina si Delpha nang matapos. Suka siya ng suka ng itim na likido. Umiwas ako ng tingin, tumayo at tumungo sa pintuan. Nilingon ko siya bago ko tuluyang lumabas ng silid. Dumaan ang 3 araw. Unti-unti nang nangihina si Delpha. Halos butot balat na lamang siya. Pinakain ko siya ng gulay at kanin.
Sinubukan ko siya muling paliwanagan sa mga ginagawa ko. Mas lalo pa lamang siyang nagalit. Kinagabihan, sa kalagitnaan ng aming paghahapunan ni Lolo Epo, nakarinig kami ng kalabog sa bubong. Napatingin ako kay Lolo Epo at agad na tumayo. Tumungo ako sa kusina at kumuha ng asin sa kabawang. Kinuha ko rin ang buntot ng pagi. Naramdaman ko muli ang init mula sa anting-anting. Hindi kaya yan yung nobyo ni Delpha, Apo? Panigurado yan, Lo. Mukhang naririto na siya para sunduin si Delpha o bawiin mula sa atin. Pero hindi ako makakapayag. Gusto kong bigyan ng bagong buhay si Delpha. Hindi siya makukuha ng aswang na yan. Maghunos dili ka nga, Apo. Pakawalan mo na lang kaya si Delpha. Nang sa ganun ay walang masamang mangyayari sa atin at hindi magalit ang nobyo niya. Dito ka lang, Lo. Ako nang bahala sa kanya. Huwag ka na makialam. Ayaw rin kita madami rito. Iniisip ko lang, Apo, ang kapakanan nating dalawa. Ang problema kasi sa'yo, masyado kang nabubulag dyan sa nararamdaman mo kay Delpha. Hindi mo na mababago ang pagkatao niya. Kahit anong gawin mo, mamamatay pa rin siya. Hindi mangyayari yun, Lo. Diyan ka lang at huwag kang aalis. Haharapin ko yung aswang na yun. Sinubukan akong pigilan muli ni Lolo, pero hindi ako nagpatinag. Binuksan ko ang pinto at lumabas ako ng bahay. Humigpit ang hawak ko sa buntot ng pagi at sa isang maliit na punyal. Pinakiramdaman ko ang buong paligid kung saan nagmumula ang munting kaluskos. Nagmumula yon sa bubungan ng bahay. Tiningnan ko ang bubong. Nakita ko roon ang isang lalaking nilalang na gumagapang. Mahaba ang kanyang dila, nakatuwad at naninilip sa loob ng aming bahay. Hoy, aswang! Akong harapin mo! Anong ginagawa mo dyan? Napatigil siya sa pagtingin sa loob ng bahay at tumingin sa akin. Nanlilisik ang mapupula niyang mga mata. Kitang-kita ko ang galit doon. Lumundag siya sa lupa at hinarap ako. Bumalik ang anyo niya sa normal na tao. Isa siyang makisig na lalaki at may tsura. Kumuyom ang kamay niya sa galit, pero pinigilan niya akong sugurin sa mga sandaling yun. Ilabas mo si Delpha. Ramdam kong naririto siya. Rinig ko na nahihirapan siya. Ilang araw na siyang nawawala at ang paalam niya sa akin ay magtatrabaho siya rito. Pero bakit mo siya pinapahirapan? Dahil gusto ko siyang gumaling. Gusto ko siyang maging normal na tao. Hindi katulad mo na kumakain ng lamang loob ng taong bibiktimahin. Hindi ko siya hayaan na mabuhay sa piling mo. Alam mo bang unti-unti mo siyang pinapatay dahil sa ginagawa mo? Imbis na matulungan mo siyang maging normal, pinapatay mo siya! Wala nang makakapagpagaling sa sumpa na ito sa amin. Kung gagaling man kami, tuluyan naman kami mababaliw at mamamatay rin sa huli. Isa pa, wala kaming kinalaman sa mga namamatay na tao sa baryong ito. Hindi lahat ng aswang pumapatay ng tao. Sinungaling! Hindi mo ako maloloko. Alam kong sinasabi mo lang yan para makuha mo ang loob ko. Pwes, nagkakamali ka. Hindi mo mababago ang isip ko. Kung ganon, wala na akong pagpipilian pa. Nakiusap na ako sa'yo na pakawalan mo si Delpha. Pero nagmatigas ka. Ngayon, tapusin na natin ito. Babawiin ko sa'yo si Delpha, magkamatayan man. Sige, subukan mo. Tingnan natin kung sino mamamatay sa ating dalawa. Mabilis na tumakbo sa kinaroroonan ko ang nobyo ni Delpha. Sinubukan niyang ibaon sa aking tiyan ang mahahaba niyang kuko na agad akong nakaiwas. Nanlaki ang mga mata niya at gulat na gulat. May tangan kang anting-anting. Hindi ka patas lumaban. Oh, bakit? Kung wala ako nito, anong laban ko sa aswang na tulad mo? Kaya umalis ka na.
Hayaan mo na lang akong pagalingin ko si Delpha. Hindi ko hahayaang may gawin kang masama kay Delpha. Kahit mamatay ako, susubukan kong talunin ka. Hindi na ako nakapagsalita nang agad niya akong sunggaban. Tiniis niya ang sakit na dulot ng anting-anting noong hawakan niya ako. Kahit namumula na ang kanyang buong muka, ay sinubukan niya pa rin akong saktan. Ibinaon niya ang kuko sa aking dibdib, pero agad ko siyang sinuntok sa tiyan. Nabitawan niya ako. Napahawak ako sa aking dibdib nang makaramdam ako ng hapdi roon. Ngumisi ang nobyo ni Delpha. Umiiling-iling at humahalakhak siya ng malakas. Kumuyom ang aking mga kamay ng mga sandaling yun. Biglang bumukas ang pinto at nakita ko si Lolo Epo nang lumabas siya mula roon. Dala-dala niya si Delpha at mabilis niya itong binigay sa lalaki. Lolo, bakit mo binigay sa kanya si Delpha? Hindi ba ang sabi ko sa loob ka lang? Tama na yan, Apo. Huwag ka nang makipagtalo sa kanila. Bago pa ako makalapit kay Lolo Epo, ay mabilis nang tumungo sa kanya ang nobyo ni Delpha. Walang pagdadalawang isip nitong ibinaon ang mahahabang kuko sa leeg ni Lolo. Natigil ako sa aking paglalakad habang nakatingin kay Lolo. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Hindi ako makagalaw habang pinanood ko kung paano bumagsak si Lolo sa lupa. Sumirit ang dugo sa kanyang leeg at nakamulagat ang mga mata. Kumuyom ang aking kamay sa galit. Rinig na rinig ko ang malakas na tibok ng aking puso. Noong nahimasmasan na ako, ay mabilis kong tinakbo ang pagitan namin ni Lolo at dinaluhan siya. Lo, bakit? Nasaan ang anting-anting mo? Hindi na nakapagsalita si Lolo. Sa bawat buka ng mga labi niya ay siya namang pagsirit ng malakas na dugo niya sa leeg. Kung suot niya sana ang anting-anting ay hindi siya napatay ng nobyo ni Delpha. Nilingon ko ito at saka tiningnan ng masama. Sinusubukan niyang gisingin si Delpha pero walang malay ang babae. Mabilis ko siyang hinaltak sa kwelyo ng suot niyang polo. Malakas ko siyang binalibag sa lupa, saka dinaganan sa kanyang tiyan. Sunod-sunod ang pinakawalan kong suntok sa kanyang mukha. Sumuka ng dugo ang lalaki. Sinubukan niyang makawala mula sa akin, pero hindi ko hinayaang makawala. Nang mawalan siya ng malay, ay tumayo ako at binalingan ko si Delpha. Binuhat ko ang babaeng butot balat. Ang bawat paggalaw ko ay maingat para hindi mabali ang buto niya. Pakawalan mo si Delpha! Bitawan mo siya! Hindi! Pinatay mo lolo ko. Ngayon, papatayin ko rin ang mahal mo. Kasalanan mo ang lahat. Kung wala kang ginawang masama kay Delpha, hindi sana namatay ang lolo mo. Nilapag ko sa damuhan si Delpha at hinarap muli ang lalaki. Matibay ito at hindi man lamang naapektuhan ng malakas kong mga suntok kanina. Kahit ang anting-anting ay parang wala namang epekto sa kanya. Matibay ka rin ha. Hindi ka ba lang natinag sa anting-anting at mga suntok ko kanina? Hindi mo ako basta-basta mapapatay. Kaya diyan ka nagkamali. Hindi ko na sinagot ang lalaki at mabilis ko na siyang sinunggaban. Mahigpit ang hawak ko sa aking punyal at itinarak ko yun sa dibdib niya, habang ang mga matatalim niyang kuko ay nakabaon sa aking tagiliran. Nakaramdam ako ng pagkahilo, ngunit nilakasan ko ang aking loob at sunod-sunod kong itinarak ang punyal sa kanyang dibdib hanggang sa manghina siya. Sumuka ng dugo ang aswang habang unti-unti siya na dumadaus-dus. Hindi ko siya tinantanan hanggang sa hindi siya tuluyang malagutan ng hininga. Umulan ng gabing yun, kumulog sa kalangitan.
Nabasa ako ng ulan habang nakatitig sa bangkay ng lalaki. Napatingin ako sa nakahandusay na katawan ni Lolo Epong. Tiningnan ko si Delpha kung saan ko siya iniwan kanina at ganun na lamang ang pagkataranta ko nang wala na siya roon. Inikot ko ang aking paningin sa buong paligid. Tiningnan ko sa kakahuyan pero wala siya roon. Tiningnan ko rin sa balkonahe ng aming bahay, ngunit wala rin doon si Delpha. Tumayo ako at nagmamadaling pumasok ng bahay. Sinara ko ang pinto at siniguradong hindi yon mabubuksan. Tiningnan ko rin ang mga bintana at sinara yon. Tumungo ako sa kusina para kumuha ng asin sa kabawang. Nanginginig ako lalo na noong narinig ko ang malakas na kuluskus mula sa bubungan, mula sa mahina hanggang sa palakasyon ng palakas. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa sala. Napaigtad ako nang marinig ko ang kalabog sa likuran ng aming bahay. Tumungo ako ron at nakita ko ang paggalaw ng siradura. Parang pinipilit na buksan ng kung sino ang nasa labas. Gustong pumasok nito sa loob. Sigurado akong si Delpha yun at wala nang iba. Umusal ako ng panalangin. Sa bawat pagpatak ng sandali, wala akong pinalampas. Mas lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak ko sa punyal at buntot ng paging. Nakarinig akong muli ng malakas na kalabog sa ikalawang palapag ng bahay. Nagmula yun sa aking silid. Maya-maya pa ay sunod-sunod na mga yapak ang namayani sa buong kabahayan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sunod-sunod ang aking paglunok. Palakas ng palakas ang yabag mula sa itaas pababa sa sala. Umigting ang aking panga nang makita ko si Delpha na nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Humaba ang mga dila niya at mga kuko sa kanyang mga kamay at paa. Tinubuan din ng balahibo ang kanyang buong katawan. Para siyang isang taong aso na hayok sa laman. Mabilis siyang dumapa at tumakbo patungo sa aking kinatatayuan. Sa gulat at kabiglaan, hindi ako nakaiwas. Tinaganan niya ako. Mabuti na lamang at naisangga ko ang buntot ng pagi kaya hindi niya ako nakagat sa aking leeg. Sa bawat paghawak niya sa akin ay napapaso pa rin siya. Subalit ang lahat ng yun ay tinitiis niya para mapatay lang ako. Ibinuhos ko ang aking lakas para magpalit kami ng pwestong dalawa. Pero mas malakas siya sa akin. Hinawakan niya ako sa leeg saka sinakal. Makaraan ang ilang sandaling paghihirap sa sakal niya ay mabilis niya akong ibinalibag sa dingding. Napangiwi at napaungol ako nang tumama ang aking likuran sa pader. Ipinilig ko ang aking ulo at sinubukang tumayo mula sa pagkakabagsak ko sa sahig. Hindi pa ako nakakabawi mula sa sakit ay tumungo sa kinaroroonan ko si Delpha at sinipa. Hindi ko maipaliwanag kung saan pa nanggagaling ang lakas ko sa mga sandaling yon. Marami na akong natamong sugat pero nararamdaman ko pa rin na may lakas ako. Hinawakan ko ang kamay ni Delpha at buong lakas ko siyang pinaikot at hinampas ang katawan niya sa pader. Sumigaw siya ng malakas. Lumakad ako ng papalapit sa kanya, saka siya binuhat at muling ibinagsak. Habang ginagawa ko yun, ay walang tigil sa pagpatak ang aking mga luha. Hindi ko man gustong gawin yun sa kanya, pero wala na akong pagpipilian pa. Kinakailangan ko na siyang patayin bago pa niya ako mapatay. Itinarak ko ang punyal sa kanyang dibdib. Kita ko ang paghugot ng hininga ni Delpha habang nakatingin ang mga mata niya sa akin. Patawarin mo ako, Delpha. Pero kinakailangan kong gawin ito. Sana maintindihan mo ako. Patawad, mahal ko.
Patawad. Hinugot ko mula sa kanyang dibdib ang punyal. Tumayo ako at tumungo sa kusina. Kumuha ako ng pala at pangbungkal ng lupa. Binuhat ko ang katawan ni Delpha at dinala ko ito sa likod ng bahay. Kinuha ko rin ang katawan ni Lolo Epo at ng nobyo ni Delpha. Nagbungkal ako ng lupa at gumawa ng hukay na malalim. Hinulog ko ang 3 nilang katawan doon. Tinapunan ko ito ng asin at bawang. Isinama ko na rin sa kanilang hukay ang halaman na kinatatakutan ng aswang. Lumuhod ako sa kabinigyan sila ng taimtim na panalangin. Pagkatapos ay tinambakan ko na ng lupa ang hukay. Nanatili muna ako sa likod ng bahay habang hinahayaan ko ang mga luha kong bumagsak. Pagkatapos ng gabing yun, ay nagdesisyon akong bumalik ng syudad. Pinilit kong kalimutan ang lahat ng mga nangyari sa akin sa Maynila sa loob ng ilang taon. Naging pariwara ako sa buhay at wala akong ibang sinisi sa mga nangyari kundi ang sarili ko. Marami akong mga pinagsisihan na sana ay hindi ko ginawa. Naisip ko na rin kung marahil pinakinggan ko noon si Lolo Epo ay nabuhay pa sana siya ng matagal. Nabuhay rin sana si Delpha kahit na aswang siya ay hindi naman siya naging masama. At wala akong napatunayan kung siya nga ang nagdadala ng kasamaan sa baryo namin. Lahat ng mga nangyari sa buhay ko ay nasa huli ang pagsisisi. Pagkaraan ng ilang taon, nang magkapamilya ako sa syudad, ay nagdesisyon akong bumalik sa probinsya ng Antique sa taong 2007. Pinilit kong kinalimutan ang nakaraan, ngunit gabi-gabi ay hindi ako pinatutulog ng payapa at tahimik. Marahil ay panghabang buhay ko nang dadalhin sa aking konsensya ang aking ginawang pakikialam. Maingat na naglalakad si Mateo papalapit sa isang bahay habang tangan-tangan ang isang mahabang patpat. Magaan ang kanyang bawat hakbang na tila ba sinasadya niyang hindi makalikha ng kahit anong nakakagimbal na tunog. Nang tuluyan na siyang nakarating sa tapat ng bahay, dahan-dahan siyang sumuot sa ilalim ng silong at tinungo ang isang parte nito na tila ba alam na niya kung anong pinunta niya sa lugar na yon sa kabahidang sumitsit. Malikot ang kanyang mga mata at tagaktak na rin ang pawis sa kanyang noo. Aligaga siya sa pagtingin sa paligid. Itinaas niya ang bitbit na patpat sa parte ng silong na tila ba may tinutusok. Ramdam na rin niya ang pagkamanhid ng kanyang mga binti at balakang dahil sa posisyon niya sa ilalim ng silong. Ilang pagtusok pa ang kanyang nagawa. Saka na lamang niya narinig ang mahinang paglangit-ngit ng papag at pabulong na malamyos na tinig ng kanyang iniibig. Jenna! Jenna! Gising ka pa ba? Mahina niyang bulong habang patuloy pa ring pinakikiramdaman ang paligid. Muli niyang narinig ang paglangit-ngit ng papag at kasunod na ang tinig ng babaeng kanyang sinusuyo. Katulad ng kanilang nakasanayan, mahina silang nag-uusap mula sa ilalim ng silong at nagkakamustahan ng kanilang araw. Masaya nilang pinag-usapan ang mga pangyayari sa kanilang mga buhay at tila ba sila na lamang ang tao sa mundo ng mga oras na yun. Tuluyan na rin na napaupo sa lupa si Mateo habang pilit na ipinagkakasya ang sarili sa silong ng bahay nila Jenna. Kontento at tuloy-tuloy na ang kanilang pag-uusap nang mapansin niyang
hindi na umiimik ang dalaga. Ilang beses pa siyang sumitsit at tinawag ang pangalan nito, ngunit hindi na talaga yun sumasagot. Gagapang na sana siya papaalis sa silong nang marinig niya ang sunod-sunod na paglangit-ngit ng papag na parang may naglalakad dito. Agad na tumambol ang kanyang dibdib at sa pag-aakalang lalabas ang dalaga upang magkita sila. Nagmamadali niyang inilabas ang sarili sa ilalim ng silong at akmang sasalubungin ang babaeng iniibig nang isang itak ang bumungad sa kanyang harapan, dahilan upang mapaatras siya at mapatingin sa taong may hawak-hawak nito. Halos takasan siya ng dugo sa kanyang buong katawan nang makita niya ang mukha ni Mang Claro na halos umusok na ang ilong nang makita ang pagmumukha niya na nanggaling sa ilalim ng kanilang silong. Magandang gabi po, Mang Claro. Ito na po, aalis na. Pakikamusta na lang po ako kay Jenna. Naguhumiyaw na sambit ni Mateo nang ambahan siya ng itak ni Mang Claro, dahilan upang tumakbo na siya papalayo ng kanilang bahay. Ba't bumalik ka rito? Mag-usap tayong dalawa. Napakalakas naman ng loob na umali-aligid sa pamamahay ko at sa anak ko. Hoy! Lalaki! Bumalik ka! Nagkukumahog naman sa pagtakbo si Mateo habang natatawa-tawa dahil hindi lang naman yun ang unang beses na nahuli siya ni Mang Claro na naninilong sa kanilang silong. Alam din niya ang masasamang tingin nito sa kanya sa tuwing magkakasalubong sila sa bayan o kaya naman sa bukid. Napapansin din niya kung paano nito harangan si Jenna sa tuwing magkakasalubong sila at kasama nito ang dalaga, kaya hindi na lamang din niya maiwasan ang matawa o di kaya't mabahala. Tumigil na siya sa mabilis na pagtakbo at saglit na huminto upang habulin ang kanyang hininga. Napahawak pa siya sa mga tuhod at doon taas-baba ang kanyang dibdib na tila ba gusto niyang ipunan muli ng hangin ang kanyang baga. Sa kalagitnaan ng kanyang saglit na pamamahinga, napansin niya ang mabilisang pag-alinsangan ng kapaligiran at ang hindi pangkaraniwang pagtahimik din ng kanyang paligid. Mabilis siyang napaayos ng kanyang tayo at naging alisto. Dahan-dahan na siyang muling naglakad habang nakahawak na ang kanyang isang kamay sa maliit na itak na nakasabit sa kanyang bewang. Hindi na siya bago sa ganitong pangyayari. Kahit ilang beses pang sabihin ng iba niyang kamag-anak na nasa syudad na ngayon na hindi totoo ang mga nilalang na nananahan sa dilim, alam niya sa kanyang sarili na totoo sila at naghihintay lang ng tamang pagkakataon na mambiktima. Agad din niyang naramdaman ang pagkatuyo ng temperatura sa paligid. Isang hudyat sa kanya upang maghanda na. May nalalanghap na rin siyang masangsang na amoy na siyang nagkumpirma na may kakaibang nilalang na umaali-aligid. Hindi niya yon pinansin at patuloy lamang na naglakad upang linlangin ang nilalang na wala siyang kaalam-alam sa presensya nito. Sa pagkakataon na ito, parehas na nilang inihuhulog ang isa't isa sa kanya-kanya nilang mga patibong. Mabilis na iwinasiwas ni Mateo ang hawak-hawak na itak nang maramdaman niyang papalapit na ang presensya ng nilalang sa kanya. Bahagya na niyang naririnig ang mahihinang pag-angil ng nilalang at doon naman biglang umahon ang kaba sa kanyang dibdib. Kung alam lang sana niya, mas naging handa siya upang mas ligtas niyang matakasan ang aswang na ito.
Nagsimula nang manginig ang kanyang kamay nang marinig naman niya ang muling pagsigaw ng ama ni Jenna at tila papunta yon sa pwesto nila ng nilalang, dahilan upang lalong kabahan si Mateo sa pag-aakalang baka mapahamak din ang ama ng dalagang kanyang sinusuyo. Mang Claro! Bumalik na ho kayo ron! Mapanganib rin! Ay! Naitikom ni Mateo ng mariin nang makita niyang may hawak na gasera at buntot ng pagi si Mang Claro at malutong yon na minumura ang nilalang na kanina pa siya pinupuntirya. Patuloy lamang sa pagmumura at pananaway si Mang Claro, kaya naroon lamang siya at naiwang nakatulala sa kung ano ang kasalukuyang nangyayari. Hoy! Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Sumunod ka sa akin at sa bahay ka na magpalipas ng gabi. Pero kung gusto mong magpakatigasin sige na, pabayaan kita rito. Saad ni Mang Claro sa kanya. Mabilis naman siyang sumunod dito, ngunit pinatili niya pa rin ang distansya sa kanilang dalawa. Mahirap na. Baka siya naman ang hagupitin ng buntot ng pagi. Tiyak niyang masakit yon kapag hinagupit sa kanya kahit hindi pa siya aswang. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Hindi ko to ginagawa dahil sa boto ko sa'yo para kay Jenna. Baka lang maging kargo de konsyensya pa kita kung sakali. Huwag kang umasa. Tumango na lamang si Mateo bilang tugon at hindi na naglakas loob pang magsalita. Tahimik silang nakarating sa loob ng bahay nila habang masama pa rin ang titig sa kanya ni Mang Claro. Nag-aalangan man, minabuti niyang magpasalamat rito. Ayusin mo, Mateo Naitaboy nga natin ang aswang Baka ikaw naman ang umaswang sa anak ko sa loob ng sarili kong pamamahay. Nako, ipapalapad na kitang tuluyan. Nanggigigil nitong sambit habang inaamba pa rin sa kanya ang buntot ng pagi. Opo, Mang Claro. Hindi ko po babaliin ng tiwalang binigay niyo sa akin. Maraming salamat po sa pagligtas sa akin kanina at sa pagpapatuloy niyo po sa akin dito. Magalang nasambit ni Mateo habang nanakawan ng sulyap ang nakangiting si Jenna habang iniabot sa kanya ang unan at kumot. Napapitlag naman ang dalawa nang marinig nila ang malakas na paglagatak ng buntot ng pagi. Anong sinabi ko? Hoy, lalaki, baka gusto mong dukutin ko yung mata mo. Jenna, pumasok ka na sa kwarto mo. Itrangka mo yung pinto, ha? Ikaw dyan, diyan ka matulog sa salas. O siya, magsitulog na kayo. Mabilis na kumilos ang dalawa sa takot lamang nila kay Mang Claro. Nagpahabol na lamang sila ng huling sulyap sa isa't isa bago muling nagulat sa lagatak ng buntot pagi ng matanda. Muli na lang nagpasalamat si Mateo. Nang papasok na sana si Mang Claro sa sarili naman nitong kwarto, ngunit isang masamang titig lang ulit ang itinugon nito sa kanya. Humugot na lamang siya ng malalim na buntong hininga, ngunit may ngiting nakapaskil sa kanyang mukha habang maayos na humihiga sa ratan na higaan. At makalipas lamang ang ilang minuto, mabilis na siyang hinila ng antok. Hindi pa man lang nagtatagal ang pagkakahimbing ni Mateo nang maalimpungatan siya dahil sa maingay na kuluskos sa labas ng bahay ni Mang Claro. Ilang mga pag-angil at huni ng baboy ang tila ba pumapaligid sa labas ng bahay. Mabilis siyang napabalikwas nang makita niya rin si Mang Claro na parabang nakaabang na sa kung ano ang sunod na gagawin ng mga nilalang na nasa labas. Nakita na rin niyang lumabas si Jenna ng kwarto nito at may kung anong lalagyan ito na daladala. May kung ano itong inilagay sa lalagyan at sinindihan yun.
nalamyos niya ang kakaibang amoy na nanggagaling sa usok na nagmumula roon. Matamang pinagmasdan ni Mateo ang kilos ng dalawa habang kinukuha ang sarili niyang itak. Bakit nga ba niya nakalimutan na kilala ang ama ni Jenna bilang isang manggagamot at may usapan din na may kaalaman din si Jenna sa larangan rin ng panggagamot at mga pangontra. Nakita niyang inilagay ni Jenna ang lalagyan na may pausok ng insenso at kamanyan sa gitna ng salas at humarap siya roon. Habang sinenyasan naman siya ni Mang Claro na lumapit sa kanya, na kanya namang agad na sinunod. Sinabi ni Mang Claro ang sitwasyon at nalaman niyang matagal-tagal na rin pala silang ginagambala ng grupo ng mga aswang na yun. Swerte nga lang daw niya dahil ngayon lang nila piniling umatake sa kanya. Kahit ilang beses na siyang naliligaw sa bahay nila upang manilong kay Jenna. Umiiwas na lamang ng tingin si Mateo kay Mang Claro sa tuwing sasamaan siya nito ng tingin habang nagkukwento. Madaling nakuha ni Mateo ang nais iparating ni Mang Claro sa kanya. Sabay silang tumango sa isa't isa, saka mabilis na binuksan ni Mang Claro ang pinto ng bahay. Unang lumabas si Mateo at agad na itinarak ang itak sa lupa at mabilis din yun na hinugot. Hindi naging bingi si Mateo sa mga impit na ingay sa paligid. Ginawa niyang oportunidad ang pagkakataon na yun upang mapatunayan ang kanyang sarili kay Mang Claro. Isang malaking bagay ang kanyang pagiging mulat sa mga ganoong posibilidad ng mundo upang makapuntos naman sa ama ng babaeng iniibig niya. Habang ginagawa ang mga pag-aamba sa paligid, muli na naman niyang narinig ang malulutong na pagmumura. Ngunit sa pagkakataon na yon, naririnig niya ang ilang paghiyaw na hindi niya sigurado kung saan nanggagaling. Ngunit isa lamang din ang nasisiguro niya. Gumagaan ang atmosfera ng paligid. Ramdam din niya na may ilan din na natatamaan ang kanyang itak kahit hindi malinaw ang mga figura na nakikita niyang malapit sa kanya. Alam niyang may ilan lamang na may kakayahan na tunay na makita ang kaanyuan ng mga aswang. At alam din niya na isa sila Mang Claro at Jenna sa mga yun. Ilang minuto pa ang lumipas nang biglang sumigaw si Jenna mula sa loob, dahilan upang mapalingon sa roon. Ngunit napaaray din siya agad dahil lumagatak sa kanyang katawan ang buntot ng pagi. Mahina lang naman yun, ngunit lapat pa rin ang sakit sa kanyang balat. Nakita niyang sinenyasan na siya ni Mang Claro na pumasok na dahil nagawa na nila ang kailangan nilang gawin. Hinawakan na lamang niya ang parteng masakit at tahimik na sumunod sa matanda. Ngunit napahinto rin siya dahil tumigil ito at mabilis na lumingon sa kanya. Napahanga mo ko ngayon, bata. Ipagpatuloy mo lang yan. Natuwa naman si Mateo sa sinambit ng matanda, kaya hindi na rin niya nagawang intindihin pa ang paghampas nito sa kanya. Naabutan nila si Jenna na may kung anong isinusulat sa papel habang hinihintay din na maupos ang baga ng insenso at kamanyan. Ibinibigay ni Jenna ang papel na yon sa ama at mabilis din siyang sinulyapan at ginawaran ng isang matamis na ngiti. Sinabi ni Mang Claro na naglalaman yun ng posibleng lokasyon ng mga gumagambala sa kanila ng oras na yun. Mabilis siya nitong muling tiningnan at sinabihan na magpahinga matapos nitong papasuking muli si Jenna. Dahil isasama raw siya nito muli bukas sa pupuntahan nito. May ilan pang sinabi si Mang Claro bago ito tuluyang pumasok.
sa kwarto nito. Ay, nako! Ay mas maganda pang pabayaan ng manliligaw na nasa silong kaysa sa mga makukulit na aswang na sapilitan na naninilong.